Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga ng madaling araw. Hindi pa ako makatulog eh. Kaya naisipan ko pong mag-video. Laman po kasi ng isip ko yung pong hearing ng Senate. Ah, Gusto ko lang pong magbigay ng reaksyon dito po sa hearing ni Pastor Apollo Kibiloy. Ako po kasi biglang nalungkot. Nakita ko po nag-iisa po si Senator Risa Ontiveros. Tapos kinamaya-maya po sinamahan siya ni Francis Tolentino na umalis din naman agad. At ni Senator Pimentel pag hindi pa ako nagkakamali. Isipin niyo po, kabagyuhan, patuloy na nagtatrabaho si Senator Ontiveros. Hindi niya ipinospon yung hearing, dire-diretso pa din sa kabila ng may bagyo. Sa bagay, signal number 1 lang naman po yun. Isipin niyo po yun. Nag-iisa po si Senator Risa Ontiveros. Wala po akong nagawa. Nalungkot po ako kasi ang kaharap po niya tinaguri ang appointed son of God. Ay baka po siya panghinaan ng loob. Kaya po parang wala po tuloy akong nagawa kundi ipagdasal siya na sana'y bigyan ng lakas ng loob at huwag panghinaan ng kalooban kasi dahil nga po kay Pastor Apollo Kibuloy nag-iisa siya. Salamat na lang po nandun si General Torre, lumakas-lakas po yung loob ko. Gusto ko rin pong ipahiwatag ito sa lahat ng taong bayan. Tingnan nyo naman po, mga kababayan ko, ang inihalal ninyong mga natin na mga senador. Isipin nyo naman, signal number 1 pa lang, sa lahat ng signal ay pinakamahina, ay hindi na ho pumasok sa kanilang trabaho at na maluktot na sa kanilang pamamahay. Hindi naman po sila mababasa ng ulan dahil ang kanila pong pamamahay ay super titibay. Hindi rin po sila mababasa ng ulan kung pumasok man sila sa Senado dahil hindi kotse naman po sila. Pag alis nila ng bahay, tuyo sila. Pagdating nila ng Senado, tuyo pa rin sila. Hindi po sila mababasa. Signal number 1 pa lang po, hindi na nagsipagtrabaho. Isipin niyo mga kababayan, maawa kayo sa inyong mga anak, sa mga kabataan. Sa susunod na eleksyon, matauhan na kayo. Ang piliin ninyo yung masisipag at may pinag-aralan. Isipin nyo naman po, di ba? Kaya tayo nag-i-elect ng mga senador na yan, nag-i-elect tayo ng mga ating mga opisyal. Di po ba? Para po meron tayong tagasagip, tagapagtanggol sa oras ng mga kalamidad. Pero ano pong nangyayari? Sila pa po itong unang namamaluktot sa kanilang mga bahay-bahay. Pasarap sa buhay. Sana hindi na po sila kumandidato kung ang gusto niya po na magpasarap na lang sa buhay. Isipin niyo po, nag-iisa si Senator Risa Ontiveros, kababaing tao. Pero pumasok pa rin siya. Ganyan po sana ang mga halal ng gobyerno, sana ganyan. Sana mga tauhan na tayong taong bayan, mga tauhan na tayo. Piliin natin ang ating mga iboboto, yung ating pakikinabangan talaga. Kawawa po, hindi po tayo ang kawawa. Kawawa po yung ating magiging anak at magiging anak pa ng ating mga anak. Kapag hindi tayo naging matalino sa pagboto ng ating mga ihahalal na opisyales sa ating gobyerno. Alam niyo, wala akong nagawa kundi ipagdasal si Senator Risa Ontiveros talaga. Kasi
Baka siya'y panghinaan ng loob eh. Akalain mo ba naman appointed son of God, ang kanyang kalaban, ay sino naman kayang luko-luko ang nag-appoint doon, ano? Na maging son of God? Talaga pong laman ng isip ko. Bakit? Tingnan mo, inyo pong bigyan natin halimbawa, ang ating pong Pangulong Marcos. Kasagsagan po ng bagyo, signal number 2 na, nagtatrabaho pa din. Anong ginawa? Nagpatawag pinatawag ang kanyang mga tauhan upang i-meeting kung ano-ano ang gagawin tulong, kung ano-ano ang gagawing hakbang sa mga binaha, sa mga inabot ng matinding bagyo. Tingnan mo, kung nagtatrabaho pa din, signal number 2 na. Ganyan po dapat ang mga opisyalis ng gobyerno. Very good po ang ating Pangulo. Hindi pa ako nagkamali ng pagboto sa kanya. Sipin nyo, halip na kumilos yung mga tauhan niya, mga disasters na yan, disasters brigade na yan, ay siya pa ang unang-unang nagpatawag at chinek niya. Talagang inano niya kung ano-ano ang mga dapat gawin, kung ipinaalala niya na dapat ito ay iutos na lang niya, pero hindi. Talagang siya mismo ang nagpatawag at siguro para malaman kung ano mga opinion, bigay ng mga kung ano mga dapat gawin, ganyan. O, bakit po ang ating Pangulo nagtatrabaho pa din kahit signal number 2 na? Eh bakit po itong mga senador natin signal number 1 pa lang? Nanatili na sa kanilang bahay, hindi naman siguro sila mababahaan dahil bibihira po sa mga senador natin na nakatira sa mga low-lying area. Nasa matitibay po ang bahay ng mga yan. Hindi rin po sila mababasa dahil may mga kotse po ang mga yun na pagkakatitibay at pagkagaganda rin. Isipin nyo, kung ating Pangulong Marcos nagtatrabaho, signal number 2 na, itong mga ito, signal number 1 pa lang, pinabayaan na sa Senator Risa Ontiveros, nag-iisa. Alam niyo po mga kababayan, ang kutob ko ganito. Kasi magrapit na po ang eleksyon. Ang mga yan, baka siguro takot na may halubilo dun sa hearing ni Senator Risa Ontiveros. Ay baka na nga naman sila hindi iboto ng 7 million daw na miyembro ni Kibuloy. Na nung mag-imbestiga ang ating PNP ay 8,000 lang naman. Ay baka natatakot pa ang mga ito na baka mag-utos si Kibuloy na wag mo itong iboto kasi ito'y humirap dun sa Senado eh. Yun ang aking pong sariling kutob. Hindi naman po 7 million. Ito may ating napatunayan na di ba doon nahuhulihin na po si Kibuloy nung hinuhuli na, ano pong ginawa nila? Nagrally para matakot ang ating Pangulo. Nagrally. Nadagdagan po ba? Hindi naman nadagdagan. Kung ano po yung nagrally nung una hanggang sa uli, ay hiyon pa rin lahat na yung paniniray nandoon na. Ano po ba nangyari? Di ba po ay ang sabi pa nga nung isang nagrarally ay sila daw ang nagpapakain sa kanila ay si Harry Roque, ang nagbigay ng pangkain nila, yung po ang sigaw ng isang nagrarally. O isipin nyo yun, nadagdagan po ba? Hindi naman O, yung po ba 7 million? Itong mga senador na to, takot kay Kibuloy para lang sila'y baka sila'y maiutos na huwag sila iboto. Hindi lang po 7 million ang tao dito sa mundo. Mga kababayan ko, piliin nyo ang inyong iboboto. Hanapin nyo yung taong may pinag-aralan at marunong pumalag. Hindi po yung konsentidor ng mga kagaya niyang halimbawa po si Kibuloy. Pagkakampi po pala at may utang na loob kay Kibuloy ay hindi na kakalabanin si Kibuloy. Aba, Diyos ko po, kakatakot ang ating bayan, ng ating bansa pagkaganyan ang magiging opisyalis ng ating gobyerno. Mga tauhan po tayo. Malapit na po ang eleksyon, mga tauhan po tayo lahat. Ang masasabi ko lang po ay kung tayo susunod ay malapit ng eleksyon, ay tayo
bumuto ng taong may pinag-aralan at marunong pumalagpo. Huwag naman kahit na huwag masyadong matalino. Basta nag-aral kasi kawawa po ang ating bayan kapag ang mamumuno sa atin ay walang pinag-aralan. Kawawa po ang ating bayan. Maawa po tayo sa ating mga anak. Siya po ang makikinabang nito, sila. Hindi po tayo, sila yung ating mga anak. Kapag tayo po bumuto ng mga nagpapasarap lang sa gobyerno, tayo po ang nagpapasweldo sa mga yan, ay kung ay boboto po natin, puro pagpapasarap lang sa gobyerno ang alam, hindi po nagtatrabaho, ay kawawa po, ay hindi tayo, kundi yung ating magiging anak pa at yung magiging anak ng ating mga anak. Kawawa po. Isipin nyo po, sana po ito pong nasabi kong ito ay tumamo naman sa ating isipan na dapat nating iboto yung mga nagtatrabaho. Hindi po yung mga nagpapasarap lang sa buhay. Tulad po ng nangyaring ito. Isipin nyo, pangitan-pangitan na natin, ha? Si Senator Ontiveros, kahit signal number 1, nagtrabaho. Nandun sa Senado, nag-iisa. Naging 3 naman, pero iniwan pa rin siya ni Francis Tolentino. Hindi ko po nakita yung isa, si Pimentel, kung umalis. Pero ang isipin nyo, bakit ang ating Pangulong Marcos ay nagtatrabaho kahit signal number 2 na? Bakit pong itong mga senador natin na sa halip na magtrabaho din ay namaluktot na sa kanilang bahay? Ganyan po ba ang dapat nating maging leader? Mga kababayan ko, mga tauhan tayo. Hanggang dito na lamang po. Salamat po. Di po ako patulugin eh.